Maraming pwedeng maghiwalay sa Kristiyano eh. Pero yung talagang sa Diyos, hindi kayang ihiwalay ng lahat ng mga ito. Basahin natin ang 8 kapatid na luz ng Roma, pakinggan nyo sa 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? O ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan ang mga factors na pwedeng maghiwalay eh. Ano? Kamatayan. Maaaring pagka mamamatay ka na, ma-deny mo na si Kristo eh. Pwede kang maihiwalay at last. Oh. Sabi nung isang, papatayin ka na, pupugutan ka na ng ulo, i-deny mo na si Kristo, tawagin mo na yung Diyos namin. Oh. Kahit putulin mo ulo ko. Di ba, kapatid na luz? Kung sa harap ng kamatayan, dun mo kailangang patunayang yung Diyos mo ay iyong ikinararangal. Ang pagiging Kristiyano mo, si Kristo na tagapagligtas, panindiganan mo, bayaan mo siya. Patayin mo kung gusto mo. Walang hiya kayo. Pero para sabihin nyo, lumuhod ako sa Diyos-Diyusan ninyo, dahil papatayin nyo ako, baka yung kamatayan ko pa ang makapaghiwalay sa akin kay Kristo. Hindi ako papayag. Patayin nyo na ako. Kaya sabi ni Pablo, naniniwala akong lubos kahit ang kamatayan. Tinan mo yung mga unang Kristiyano, ipinapapatay ni Nero, Emperador Romano, pinapakain sa leon, sinusunog sa krus ng buhay. Hindi nila kahit sa kamatayan itinatwa ang kanilang Panginoong Hesukristo. Kasi alam mo, yung kamatayan naman, lalo na kung pupugutan ka ng ulo, wala pang 2 minuto yun eh. Kung pupugutan mo ako ng ulo, mas magaling. Kaya lang, gusto ko matalas ang itak. Baka naman 6 na taga ang gawin eh. Mas maganda nga yung isang taga lang eh. Baka 30 seconds lang yun, hindi mo na alam kung ano nangyari sa'yo eh. Dahil wala ka ng ulo eh. You will not feel the pain anymore. Pwede rin gawin ng anghel yan, na ihiwalay sa Diyos ang isang lingkod ng Diyos. Mga anghel mismo makakagawa niyan. Kaya nga mayroong pampaghatol na darating sa mga anghel eh. Because the story continues. The story continues. Kung merong nagdaan na panahon, may mga anghel na nagrebelde, mayroong pa rin darating na mga anghel na rebelde. Yung sinasabi ni Solomon, ang nangyari sa nagdaay, nangyari na. Ang mangyayari pa'y nangyari na rin. Ang sabi niya, kung noong unang panahon, may mga anghel na nagrebelde sa Diyos, hindi maiiwasang maaaring meron pa rin mga anghel ngayon galing pa sa langit na magrebelde sa Diyos para ihiwalay sa paglilingkod sa Diyos ang kanyang mga anak. Kaya nga, lagi tayong dapat makipagbakay, magpuyat, magmasid, laging magsipanalangin. Bakit? Meron tayong mga kaaway sa magkabi-kabila in the spiritual and in the material world. May kaaway tayo, mga kapatid, sa hindi nakikita at sa mga nakikita, mga anghel di nakikita, mga tao nakikita, magkakasamang gumagawa yan para tayo maihiwalay sa ating paglilingkod sa Diyos. Ingat lang po tayo ngayon. Ang isa sa ikinahihiwalay o ginagamit ni Satanas, kapatid na Daniel, na panghiwalay sa mga anak ng Diyos, isang bagay na napakahirap tanggihan ng walang pananampalataya eh. Kapatid na Daniel eh. Bakit naman po, kapatid na Eli, mahirap tanggihan ng walang pananampalataya?
Kasi, kagaya nung nangyayari sa iba, pakibasa mo yung 21 ng Lucas. Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Ano napansin mo dyan, kapatid na Daniel? Meron po palang mga ikinahihiwalay at meron po palang mga bagay na nagiging hadlang para sa isang tao doon sa kanyang ikapagiging dapat sa Diyos. Kagaya po nitong pagkalugmok sa katakawan, sa kalasingan, at doon sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito, na siyang nagiging daan ng pagkahulog nila sa silo. Ibig sabihin, yung pagsusumakit sa buhay na ito, kasama dyan yung pagnanasang kumita, hanap buhay, mga ambisyon. Di ba ganun yun, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, dahil yun ay mga bagay ng buhay na ito na maaaring nasain ng isang tao, na maaaring maging daan ang pagkahiwalay niya naman sa Diyos kung mas pahahalagahan niya ang mga bagay na ito, kagaya ng karangalan, ng salapi, ng kung ano pa mang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito, kapatid na Eli. Ang katunayan, meron talagang mga kaanib sa iglesia dahil sa hanap buhay, natuluyang nahiwalay na eh. Minsan nga simpleng konting pera lang na ihiwalay ang kapatid ang miyembro Bakit? Hanap buhay ko talaga, beauty parlor Yun. Dahil lang sa konting kita. Sabi ko, pwede ka naman kapatid mag-beauty parlor Pwede ka naman maggupit ng buhok. Lalaki, gupitan mo. Pwede ka namang magtinda. Huwag alak. Kung minsan sa hanap buhay, malakas ka ang alak kapatid na Eli. Natitisod yung kapitbahay mo dahil titinda ka ng alak, kaanib ka sa iglesia ng Diyos. Kung dahil sa kinatitisuran siya, hindi na siya dumalo, maituloy niya lang yung pagtitinda niya ng alak. Kung minsan, dahil yung hanap buhay niya, ayaw siyang payagan paglinggo, pumayag na siya na may hanap buhay lang siya, wala siyang pagkakatipon o pagsamba. Di ba ganon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, kung minsan po nangyayari yon doon sa mga hindi makapanindigan na dahil po doon sa kanilang trabaho, hindi nila ma-give up yung kanilang trabaho, hindi na baling hindi sila nakakadalo, hindi na baling hindi sila nakakasunod doon sa utos ng Diyos, na kung minsan ay nagre-require yung kanilang trabaho na ang gagawin nila ay mga bagay na labag sa aral ng Diyos, hindi na baling gawin nila yon, basta't wag lang silang mawala ng hanap buhay. Nagiging dahilan po tuloy ng kanilang pagkahiwalay, kapatid na Eli. Kaya nga ako'y humanga dun sa isang kapatid nating, meron tayong kapatid ng araw na arkitekte. Naka-employ siya sa isang kumpanya na ang required sa isang arkitekta, saka inhinyera, pupunta siya sa project, ang requirement nakapantalon siya, tapos yung kanyang buhok ay maiksi, yon. Yung kapatid natin mahaba ang buhok, tapos ayaw niyang magpantalon, nakapalda siya. Meron ba naman kang inhinyera, project engineer, nakapalda ka. Sabi raw nung, pagka hindi ka susunod sa patakaran, paalisin ka namin. Sabi nung kapatid, bakit? Kayo lang ba ang Kayo lang ba ang kumpanya? Yung kapatid smarty kahit na nakapalda siya, meron naman siyang suot sa loob na parang yung protection, kahit na umakyat siya sa building, magagawa niya. Meron ding isang kapatid na maestra sa isang universidad, ang gusto raw putulin ng buhok. Sabi, bakit? Nakapusot naman ng buhok ko, ano ang problema nyo? Sabi ganun ng kapatid. I do not want. Sabi, kung gusto nyo, tanggalin nyo ako. Magaling na maestra. Sabi nung directress,
biyaan mo na ikasya. Mababawasan tayo ng magaling na mestra. O di, yun nakakapanindigan sa... Ano naman ang pakialam nila kung mahaba buhok mo, mestra ka? Ano pakialam nila ron? May kaugnayan ba yun? Eh, yung iba naman sabi po kasi ng directress namin, paputol ko yung buhok ko eh. E di, ang sinunod mo yung directress, hindi si Kristo. Dahil lang sa hanap buhay na kaunti. Eh ano nga kung magutom ka, makasunod ka sa Diyos. Kesa naman marami kang pera, ang sinusunod mo, demonyo. Biro nyo yun, mga kapatid. It's a matter of choice. Not only a matter of choice, but it's a matter of choice with faith. Kailangan, alam mo, ibig ko sabihin kapatid na Daniel, di ba? Opo, kapatid na Eli, yung paninindigan doon sa aral na tinanggap natin at yun pong pananatili doon sa kalooban ng Diyos ay dapat na panindiganan natin at hindi dapat na maging hadlang kung ano man yung mga inio-offer ng sanlibutan ito. Meron nga po tayo mga kapatid sa ibayong dagat din, kapatid na Eli. Ganon din po ang nagiging problema kung minsan nire-require sila na sila ay magpaputol ng buhok o kaya naman ay sila po ay nire-require na wala sila halos pong wala silang day off, dire-diretso sila. Kaya yung iba po talaga mga kapatid na naninindigan, hindi na baling na mawalan sila ng trabaho. Basta't na sila naman ay huwag namang makalabag doon sa aral ng Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Mawala na sa kanila yung lahat na yon, mawala na sa kanila yung hanap buhay nila, mawala na yung pera nila, basta't wag lang nilang maiwala yung kanilang pananampalataya. At hindi ba, Sis Luz, ikaw naka-encounter din ng mga ganyan, di ba? Opo, Brad Eli, at talaga pong ganyan. Ako nga po yung narinig ko nga nung kay kapatid na Daniel, dahil si kapatid na Daniel, nagtatrabaho siya sa isang sikat na estasyon ng TV. Marami na siyang pinanggalingang mga estasyon ng TV. Tapos yung huli niyang pinanggalingan, nalaman ko nga po, pinamimili siya na kung siya hindi na magsasalita dito sa ating samahan, basta lang wag na siya magsasalita at makakapagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita, pagiging anchor sa telebisyon, doon sa stasyon na yon, sa Channel 7. Pero pipigilin siya sa pagsasalita dito, sinabi nga ni kapatid na Daniel, I would rather lose my job and my career than lose my God and my faith. Yun po isang napakagandang halimbawa dahil hindi po lahat ng tao pwedeng gumawa nun Considering na si kapatid na Daniel, sikat na siya. At yung kanyang career, talaga pong kung siya'y magpapatuloy, mahihigitan naman talaga niya yung mga iba pang mga broadcasters. Marami kasi mga broadcaster, ewan ko kung bakit naging broadcaster, baka may palakasan lang, kaya nagkaganon. Dahil kung titingnan mo naman ang pagmumukha, hindi mo naman ihaharap at kung ikukumpara mo naman kay kapatid na Daniel, wala, iwang-iwan naman. Pero kung si kapatid na Daniel ang magpapatuloy, ay malayo po ang maaabot niya. Ako mismo ang saksi doon. Nakita ko po yun. Pero baliwala yun sa kanya. Di bali mawala lahat yun, yung kinikita niya doon. Di bali mawala yung kasikatan niya sa telebisyon na yan. Hindi bali mawala yung karir na yan. Wala siyang pakialam doon. Bakit nga naman siya pipigilin na magsalita dito sa iglesia? Siya'y pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan. Anong gagawin nila kay kapatid na Daniel? Pahihintuin nila sa kanyang pagganap ng tungkulin? Di bali na mawala yung lahat ng yan. Wala siyang pakialam doon. Yun po ang isang halimbawa na nakita ko na tamang-tama po dito sa sitas na ito na sinasabing mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Ito po talagang tupad po na hindi siya nagsusumakit ukol sa buhay na ito. Wala siyang pakialam dyan sa mga bagay ng buhay na ito. Basta importante lang sa kanya, makapanatili siya dun sa kalagayang itinawag sa kanya ng Diyos na siya ay maging halimbawa talaga sa mga kapatid na sumasampalataya. Yun po ba daily masasabi ko dito? Dahil talagang totoo po yun Nasaksihan po namin yun At sa iba't ibang mga kapatid, meron talagang kapatid na pinili nila na mawalan ng trabaho, mawalan ng
kumbaga, karangalan pang tao, wag lang mawalan ng Diyos. Pero sa kabilang dako, kapatid na Luz, merong mga tao na pinipili yung 1,400 dirhams kesa sa Diyos. O kaya yung $300 sa Saudi Arabia per month, $300 only, kahit walang Diyos, kahit lumabag na sa Diyos, kahit di na makipagkatipon, kahit maiwanan ng pagsamba, merong ganong mga tao. Nasa sa inyo naman ang kalayaan, hindi ba ganon, mga kapatid na Luz, ano? Opo. Man ang kalayaan, pero kung susunod tayo sa aral ng Diyos, hindi tayo dapat magpapigil sa hanap buhay. Pag ang hanap buhay mo, ihihiwalay ka sa Diyos, itakwil mo. Di ba ganon? Yung anghel, ihiwalay ka sa Diyos, takwil mo. Yung asawa, ihiwalay ka sa Diyos, ano gagawin mo? Basahin natin ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa 14 ng Lucas. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Alam nyo, mga kapatid, kung minsan, kahit na tatay mo, nanay mo, dapat na yung kanyang ginagawa na pagpigil sa'yo, itakwil mo. Hindi naman natin sinasabing, ang tatay mo, lapastanganin mo, huwag mo nang papasukin sa bahay mo. Hindi naman ganun ang sinuturo natin Kailangan matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa magulang. Pero pagka ikaw ay pipigilan, itakwil mo yung kanyang ipinapagawa sa'yo. Hindi ba? Tanggapin mo siya bilang ama, pero yung pinapagawa niya sa'yo, itakwil mo. Huwag kang papapigil, kahit sa nanay mo, kahit sa tatay mo, kahit sa iyong sariling buhay man. Ayun ang sabi sa Biblia. Kasi kung minsan, kapatid na Luz, yung buhay mo, mailigtas lang ng tao kung minsan yung buhay niya, naaatim niyang humiwalay sa Diyos Yun nga po Totoo po yun. Pero pagka na medyo nabingit siya sa alanganin, hindi na siya makapanindigan at yun na, makaligtas lang siya. Yung buhay niya, mailigtas lang niya, hindi bali ng mawahiwalay siya sa pananampalataya, may nangyayari pong ganun. Pumapasok yung sinabi ni Kristo. Ang mag-ingat ng buhay, mawawalan nito. Dapat ang mawalan ng buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maiililigtas yaon. Ibig sabihin, kapatid na Luz, yung buhay, puhunan yan para maging dapat sa Diyos Kung kailangang to spend your life, matupad mo lang yung kautusan ni Kristo at mabigyan mo lang ng pagpapahalaga si Kristo, mas mahalaga kasi yung kaugnayan sa Diyos kaysa sa buhay Considering na, kung nawalan ka man ng buhay, sa Diyos na may maibabalik naman niya yun Hindi ba ganon, kapatid na Luz? Tama po, totoo po yun. Dahil sa Diyos naman ang gagaling ang buhay. Kung nawala yan, dahil rin sa Kanya, ibabalik naman po niya yan Pero kung pinahalagahan mo yung ibang bagay... Basta balik lang. Hindi basta balik lang, Sis Luz. Ang ibabalik niya sa'yo, buhay na walang hanggan, di ba? Tama po, tama po. Kaya yung awit na inaawit-awit natin, ang buhay nating marupok, wag ipagkait, kung ninanais ng Ama, kunin hanggang mapatid. Buong mong ialay na may pag-ibig, panahon ng pagpanaw, walang hanggang ipapalit. Diba? Napakaganda nung awit na yun Ang buhay nating marupok, wag ipagkait, kung ninanais ng Ama,
kunin hanggang mapatid, nakangiti mong ialay, na may pag-ibig, panahon ng pagpanaw, walang hanggang ipapalit. Ating awitin, galak ng puso, sa Diyos na ating Ama, walang ligaya. Kaligayahan ating ialay, ang buhay na papanaw, Ama, ay sumaiyo na. Napakagandang awitin. No? Kasi, mailigtas mo yung buhay mo sandali, nawala ka naman sa Diyos, mananatili ka naman buhay noon, mamamatay ka rin kung pinili mo na yung mamatay ka dahil sa Diyos, maibabalik naman ng Diyos yung buhay na wala hanggan. Iningatan mo yung buhay mo, mawawala yun sa'yo, at hindi ka naman mabibigyan ng Diyos. Pero, pinili mo ang Diyos, na wala ang buhay mo, maibabalik ng Diyos ang buhay mo. So, it is wise, after analysis of the truth and the facts, na huwag tayong papigil sa hanap buhay, huwag tayong papigil kahit sa kanino, makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kahit maiwala mo ang lahat, wag lang ang Diyos, maibabalik ng Diyos ang lahat na naiwala mo. Diba? Samantalang kung naiwala mo ang Diyos dahil sa hanap buhay, hindi kayang bigyan ka ng hanap buhay ng Diyos. Hindi maibibigay sa iyo ng hanap buhay ang Diyos. Ang Diyos maibibigay sa iyo ang hanap buhay. Ang hanap buhay, hindi ka mabibigyan ng Diyos mong totoo. Maaari kang mabigyan ng Diyos ng asawa, na mabuting asawa, pero hindi maaaring ang asawa mo'y mabigyan ka ng Diyos. Ang ibig ko lang ipakita, kapatid na Luzano, kuminsan, ang tao para wag lang mamatay, kahit na i-deny niya yung kanyang faith, o ipagkaila niya na yung kanyang Panginoon, o itatwanan niya, hindi dapat masumpungan sa atin, mga kapatid. Wag nawang mangyari sa atin yun, lalo na kung hindi natin makakaya. Pero dapat kahit sa kamatayan manindigan tayo. Sapagkat sabi ni Pablo, naniniwala akong lubos kahit ang kamatayan, kahit ang buhay. Meron namang pagkakataong kuminsan, yung iba mabuhay lang, naihihiwalay sila ng buhay. Na buhay nila, naihihiwalay sila. Kaya ang hindi mapuot sa kanyang sariling buhay man, hindi maaaring maging alagad ko. Kasi yung buhay niya, naihiwalay siya. Hindi buhay ng Diyos yan, ha? Buhay niya. Sariling buhay niya. Kung minsan, mabuhay lang, kahit na gumawa na ng masama, pangit yun. Sabi ng Biblia, kahit buhay, kahit anghel, o de may possibility pa lang ang anghel ay maghihiwalay din. Talaga, kapatid na Luz? Opo. Kahit pamunuan, kahit bagay na kasalukuyan, bagay sa darating. Kahit ano pa ba yung darating na pandaraya, antikristo, kapighatian, malaking kapighatian, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, hindi pwedeng ihiwalay ang isang Kristiyano. Dapat ganun ang ating paninindigan, kapatid na Luz. Ngayon, ano ang ating tanong na susunod, kapatid na Luz? Ang ating pong susunod na tanong, sino ang tiyak na di maihihiwalay ng alinman at anumang kasangkapan ng demonyo? Sino kaya yung tiyak na tiyak hindi pwedeng ihiwalay?
sa mga kapatid natin, sa mga manggagawa, sa lahat ng kapatid sa iglesia. Pakibasa mo kapatid na Daniel yung 2:18 ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman, at hindi nangangapit sa ulo, na sa kanya'y ang buong katawan na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Maliwanag dyan ang hindi pwedeng ihiwala yung nangangapit sa ulo. Alam naman natin yung ulo kapatid na Daniel, di ba? Basahin natin yung 1:18 ng Kolosas. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayon, ang ulo ay ang ating Panginoon Kristo. Kung ang sino man nangangapit sa ulo, kaya kahit kailan kapatid na Daniel, di naman natin tinuro na sa atin sumampalataya ang mga kapatid Di naman natin itinuro na sa atin mangapit, sa atin magtiwala. Meron ba tayong ganun turo kapatid na Daniel? Wala po, kapatid na Eli. Ang lagi nga po nating inire-reiterate sa ating mga kapatid, yun pong itinuturo ninyo sa amin na pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pangangapit sa ating Panginoong Hesukristo, at pangahawak doon sa kanyang mga iniaaral sa ating mga magkakapatid.